Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayong araw na 'to tingnan natin ang Santa Mesa Station ng NSCR South Commuter Rail Project. So yung kanilang term para dun sa alignment ng mula Blumentritt hanggang Calamba ay ang South Commuter Rail Project o SCRP. Ito yung southern part ng NSCR, no? Ito yung south part ng North-South Commuter Rail Project. Magdudugtong na mula Calamba papunta sa Clark, no? Ngayon, yung Santa Mesa Station kasama ng Paco at Espanya ay bahagi ito ng Contract Package S02 or CP Contract Package S02 na may habang 7.9 kilometers yung alignment ng para sa S02, no? So yung Contract Package S02 ay na-award sa joint venture ng Acciona Construction Philippines and DM Consunji Incorporated or DMCI. Sila yung gagawa ng CPSO2 para sa civil engineering works and for approximately 7.9 kilometers ng railway viaduct structure, no? Kasama rin dito yung mga elevated station ng Espanya, Santa Mesa, and Paco. Sila yung gagawa niyan. Na-award yan this year, noong February. And then, nagkaroon sila ng contract signing ceremony na sinaksihan ni Pangulong Marcos Jr. kasama si DOTR Secretary Bautista. Sila rin pala ay na-award para sa Contract Package S03B sa may FPI. So, ngayon, tingnan natin yung location, no, ng Santa Mesa Station. So, syempre, by the name, no, sa may Santa Mesa siya, ano, along dito sa Santa Mesa Boulevard, kung saan dati nakatayo yung Santa Mesa, yung Magsaysay flyover na kanilang dinemolish to make way para dun sa ginagawang NLEX-SLEX connector road, no. Ngayon, bali itong satellite image na to ay mula sa Google Earth Pro ay noong March pa, no? So medyo hindi na updated to. Pero sa location, para at least may idea tayo kung nasa yung location, no? Santa Mesa ay dito ang kanyang magiging location. So dito. Oops. Dito yung kanyang magiging location sa area na to ng Santa Mesa Station. So, itong mga kabahayan dito, sila yung mga ma-acquire para dun sa right of way ng future NSCR Santa Rosa Station. Santa Mesa, sorry. Santa Mesa Station. So, ito yung current na Santa Mesa Station ay kasi dito sa tabi niya ay magiging right of way naman para dun sa NLEX-SLEX connector road, no? So, ito ay maaalis na to in the future. Although yung upgrade na tracks niya ay ma-retain pa rin, either ma-realign lang siya para dito sa magiging station plaza along here. So, kung makita natin yung mga kabahayan na yan sa tabi ng kasalukuyang right of way ng PNR, sila yung madadaanan sila ng
NSCR line, no? So, doon yung magiging location niya. Then, kung titingnan naman natin yung kanyang kanyang alignment. So, ito yung magiging alignment niya. Zoom out tayo. So, ito yung Santa Mesa Boulevard o sa Magsaysay Boulevard. Then, ito yung pinakita dito. By the way, itong drawing na to ay nilabas nila nung year 2020, ano. So, maaaring may mga changes na dito. Kung mapapansin nyo dito sa connector road na nakalagay dito, iba yung kanyang structure, no? Then dito sa drawing wala yung poste sa gitna, no? Kasi ito ay old na drawing na to, doon sa publicly available na drawing, no? Although this drawing ay para dun sa NSCR. So, nilagay lang nila dito, pinakita lang rin nila dito yung position ng connector road. So, at least for reference. So, titingnan natin dito natin sinimulan, no? Yung alignment ng NSCR ay ito. Ito yung alignment ng NSCR. Itong may pinapakita itong kanyang yung column niya. Then ito yung viaduct niya. Nasa taas niya. Then yung kanyang right of way ng NSCR, no, ay itong nasa blue line. So, kung makita nyo, may square dun sa line na yan, no? Dito sa kanyang legend, kung ano ibig sabihin yan, nakalagay dito ay NSRP fencing. So, base dito sa drawing, may bakod. Magkakaroon ng bakod yan. Babakuran nila yung right of way na yan, no? Ayon sa mga plano. Susundan natin. Pansinin nyo rin, ngayon ay maraming kabahayan dyan. Ito mga kabahayan yan. Ito yung Paltok Street, no, na street na bumabagtas dyan sa area na yan. So, titingnan natin dito sa map. Ito yung Paltok Street. So, ibig sabihin, itong mga kabahayan na to ay madadaanan siya ng NSCR. Lahat yung kabahayan na yan. Ma-acquire sila. So, kung isa kayo sa mga may property o naninirahan sa area na yan, comment below kung ano na yung status ninyo o kung ano ba kung may nakipag-usap na ba sa inyo from the project management or sa PNR or sa DOTR tungkol dito sa gagawin sa area ninyo, no? So yan, yung mga bahay na mga kabahayan na yan ay sila ay madadaanan, no, ng project. So along nitong Paltok Street. Balik tayo dito sa alignment. So yan, susundan natin. Dadaan siya dito sa mga kabahayan. Magiging bahagi siya ng right of way ng NSCR. Yung area na yan. So malapad yung kukuhanin ng NSCR, no? So mga nasa 30 meters yan. Kung susukatin natin dito sa mapa, hanggang dito, nasa 30 meters nga yung sasakupin. Almost, no, 25 to 30 meters. Kasi ngayon kasi, 'di ba, nandito na yung off ramp
Hindi naka-indicate dun sa old drawings pero may off-ramp na dito. Kasalukuyan yung NLEX Connector Road, no? Na inopen na nila itong off-ramp dito. So, ibig sabihin, beyond that off-ramp ay sunod na yung row ng NSCR. Dito sa area to. Okay, balik tayo. So, ito yung kanyang dadaanan. Lahat ng mga kabayan dito. And then dito naman. Although yung release ng PNR ay dun pa rin sa area na yun. Yung magiging upgrade line niya o yung freight niya ay dun pa rin sa linyang yun. So ito yung pinakadadaan niya. Pati itong mga bahay na to ay madadaanan. Then, tatawid siya dito sa kung nasaan yung nasaan yung dating Magsaysay flyover, no? And then, pagtawid dito, mga ilang metro, ay ito na yung Santa Mesa Station. So, ito yung Santa Mesa Station dito. Kung mapapansin nyo, ay kung nasan yung dating station, ay nasa gilid siya. So, ito yung mga kabahayan dyan. Kasama rin sila sa mga ma-acquire. And then, itong existing na road na to, nakalagay dito, Hippodromo Street. Eh, tatanggalin rin tong ano na to. Itong street na to, yung pinakakalsada. Eh, ano na siya, i-decommission na. Tatanggalin na yung kalsada na yan. Kasi magiging bahagi yan. Kung titingnan nyo yung row ng Santa Mesa Station ay papunta sa Santa Mesa Station, lalapad yan pag approach na ng station. Kasi ito yan na yung station class eh. So itong mga kabahayan dito ay makakasama siya. Maraming kabahayan ang ma-acquire. Yan. Pati itong Road 8 na street kasama sa madi-decommission na mga kalsada. Ito mga kabahayan dito. Titingnan natin dito sa mapa. Yung mga kabahayan na to ay isa sila ay baka kasama sila. Pati yung ibang street dito, no? Pero hindi naman itong sa may campus ng PUP. So yun na yung ano, yun yung mga makakuha niya. And then tuloy-tuloy siya. Patawid na ng Pasig. River. So kung saan i-click ulit yung kanyang right of way. Magiging narrow ulit yung kanyang row, no? So dito na yun. Sa area na to, paliko na siya. Sa area na to. So may mga kabayan na ma-acquire talaga. And ito na yung kanyang papunta na ng Pasig River. Patawid na ng Pasig River. Sa area na to. Mapapansin nyo may dalawang portal beam dito. Itong dalawang portal beam na to, ang purpose yan, yung upgrade na relays, yung relays sa baba ng future na cargo or freight, pati na sa long haul, ay mag-change siya ng side, no? Kaya may portal beam dyan, kasi dadaan siya dito sa ilalim, then mag-change ng side. So pagtawid ng Pasig River, nandun sa kabila yung kanyang tulay. Yan, nandito yung tulay naman na NSCR. So ayan, nakita natin yung alignment niya. So out tayo. So yun yung pinaka-alignment diyan sa may Santa Mesa.
Dito yung dito yung campus ng PUP. Bago ito yung bagong Santa Mesa Station. Nandito yung lumang station. Then, dyan yung tawid, no? Sa ay Magsaysay. Then, papunta doon. Towards na ng Espanya Station. Ayan, na madaming mga kabayan ang maapektuhan dito sa area na to. Kung titingnan naman natin yung elevation niya, yung itsura ng elevation niya, mula din dun sa lugar na yon, mula dito pataas na yung elevation niya. And then ito yung mismong Magsaysay flyover na which is wala na ngayon. Ito yung current na viaduct naman ng LRT2, yung bridge niya. So mayroon lang ilang metro lang na pagitan mula dun sa, hindi naman sa mismong viaduct, no? Pero ito yung parang height nung structure, pati kasama na yung overhead catenary ng LRT2. So dito sa area na to, yung pagtawid over, dito sa drawing na to, doon sa inilabas nilang drawing na to noong 2020, sa ibabaw ng LRT2 dadaan yung NSCR. And then kung titingnan din naman dun sa mga vlogger, sa mga vlogs, no, o sa mga updates ng mga infra vloggers na nagpe-present nito sa area na yan, nagpapalipad ng drone sa area na yan, ay makita nyo ay parang wala namang provision na sa ilalim ng LRT2 para sa future ng NSCR. So highly possible talaga, malaki ang posibilidad na sa taas talaga yung daan ng NSCR. So kung titingnan natin, ito yung kanyang elevation. Kung kukompute natin yung kanyang elevation base dito sa pinakita nilang data. So dito sa Pier 115, yung height niyan. So yung pinaka rail height niya doon sa mula doon sa ibabaw ng rails, no, ay 31.65 meters bago i-minus natin yung level ng ground, which is 2.94. Well, so yan yung taas, 28.71 meters yung taas nito. Kung i-convert naman natin sa feet, so i-multiply natin by 3.28 equals, so ang taas nitong Pier 159 nasa 94.16 feet. So mataas siya, no? Kasi tatawid sa ibabaw ng LRT. So may idea tayo na napakataas ng gagawing viaduct diyan, ay ng columns diyan, no? And then balance cantilever yung design niya. So kung titingnan natin close up yung bridge na yan, nasa 100 meters ang lapad niya. 100 meters. So kaya ang ginamit diyan ay balance cantilever dahil napakahaba ng gap niya. Mahaba masyado yung gap niya, kaya balance cantilever bridge ang gamit sa kanya. So kung titingnan naman natin pagdating sa Santa Mesa Station, ito yung old design ng Santa Mesa Station. Kasi hindi pa nila pinapakita publicly kung ano yung redesigned na itsura ng Santa Mesa Station, no? So ganito kataas siya compared dun sa connector road, no? Kung makikita ninyo, ito yung at grade o nasa street level na riles para sa cargo.
Ganyan kataas yung building ng station na may 1, 2, 3, 4, 5 palapag, no? Ito yung pinaka-platform area niya. So, kung titingnan nyo, pwede nga maging parang mall yung ano eh, yung ilalim niya, no? Hopefully ano nila, utilize nila in a useful way yung ilalim, no, ng station na ito. Then sa platform, mas mataas pa siya sa connector road. So kung merong bintana dito, makikita niyo nagdadaanan yung mga sasakyan dyan sa connector road habang naghahantay kayo ng tren. Hopefully, naranasan ko rin balang araw na makapunta dito sa pag nagawa na tong mga station na to. So balik tayo dito sa alignment niya. Sa kanya elevation. So ayan. Kaya mataas yung Santa Mesa Station dahil mataas din yung viaduct pagdaan dito, pagtawid dito di sa ano sa Magsaysay Boulevard o Santa Mesa Boulevard. Yan. Then after ng Santa Mesa Station, bababa na naman ulit yung kanyang yung pababa na ulit yung kanyang viaduct. So may mga madadaanan siyang mga street. Then merong underpass din dito, no? And then patawid na siya ng Pasig River, which is balance cantilever design din yung gagamitin sa kanya kasi malapad siya. Malapad yung pagitan niya, no? Then dito yung mga columns niya ay mismo sa Pasig mismo sa river nakalagay itong dalawang columns niya. Mismo dito sa Pasig River nakalagay. So yun, no? Then kung titingnan natin, ito yung old design ng Santa Mesa Station. Taas, no? Then mapapansin nyo dito sa drawing, dito sa render niya, 3D render niya, merong parang walkway. Ngayon, hindi ko masasabi rin dun sa bagong design kasi hindi ko pa nakikita yung bagong design. Hindi pa nila pinapublicize yung bagong design. Pero meron ditong walkway, no? Itong walkway na yan, kung titingnan natin dito sa covered siya, no? Covered walkway. Kung titingnan natin dito sa site plan. Zoom in natin. Ito yung mismong building ng station. Ito. Yan yung mismong building ng station ng Santa Mesa. Then ito yung mismong station plaza. Ito yung mismong station plaza niya. So mahaba yung station plaza niya. Hanggang dun pa yan, hanggang dito pa yung mismong station plaza niya. Hanggang dyan. So mahaba siya. Bago medyo malapit na inilapit siya dito sa Santa Mesa Boulevard, no? Mapapansin nyo, ito yung walkway. Ayan yung poste ng walkway, yung columns ng walkway. Patawid siya, no? Papunta siya doon sa LRT2 station. So, yan yung pinaka-connection niya sa LRT2 station, no, dyan, no, sa area na yan. Although sa bagong design ay hindi ko pa masabi kung meron pa rin ng ganyang pedestrian overpass, no? Mas maganda meron para at least hindi ka nabababa dun sa street level para dun sa makasakay ka na LRT2. No? So hopefully yung sabagay kasi maglalakad ka pa rin na malayo pero at least covered ka, no, habang naglalakad ka. Hindi yung nasa street level ka para makatransfer ka na LRT2. No?
So at least yan, merong way para mag-transfer from LRT to NSCR. And then kung papansinin nyo, ito yung upgrade niya. Yung pag sinabing upgrade, ibig sabihin ground level na relays. So tandaan nyo, pag sinabing upgrade ay ground level o yung nasa level ng lupa yung na-release. So ito yung gagamitin ng cargo o freight rail. Nasa tabi siya nung station, nasa gilid. Kung nakita ninyo kanina dun sa isang drawing, nandito siya sa gilid ng station at nasa ilalim ng connector load. Diyan yung upgrade o yung ground level na relays. Dahil magkakaroon ng after na tong construction ng NSCR, magkakaroon sila dyan ng cargo o freight rail, no? Na gagamitin din ng long haul services at maari din ng local commuter service, no? Kasi mostly naman pag cargo rail, yan ay sa gabi yan nag-ooperate para maka-lessen sa traffic na maikokos niya pagdaan niya sa mga intersection, no? Kasi syempre most ng mga freight ay mahaba ang kanilang mga length ng train mismo kasi marami silang cargong dala. So at least maximum utilization ng rail line, no? So yan to yung itsura dun sa lumang drawing, no? Di lang kasi nila pinapakita yung bagong design ng station. So yan, makikita nyo dito sa kanilang station plaza. So may way para yung mga sasakyan na o kaya public vehicles ay makapagbaba at makapagsakay dito sa station para doon sa mga pasahero na may sasakyan o magko-commute by road papunta dito. And then meron din dito access dito sa road dito sa area na to. So yan yung tsura niya. And then tingnan nyo, ito yung parang kanilang access map. Katabi na siya nitong PUP. Then dito sa area na to. So pansin nyo yung lapad nung mismong station ay nasa 28 meters. Yung lapad, yung width ng station ay 28 meters. Pero then yung mismong station plaza ay nasa 43 meters yung lapad. So gaya ng sabi ko, yung mga kabahayan dito sa area na to ay maaari talaga silang ma-acquire o di-display sila. Hopefully naman, kasi nga may relocation, then yung property ay bibilhin naman din ng government. Yung sa fair market value, kung tawagin niya. So yan yung magiging future sa area na yan pag ko-construct na yung NSCR, no? Next year by middle of January ay magsisimula na sila dahil stop na nila yung operation ng PNR mula Tutuban hanggang Alabang. Then magsisimula na silang mag-clearing, then magtanggal na ng mga relays. Matagal pa rin tong project na to, pero maigi na masimulan na siya para at least tuloy-tuloy na, no? Hopefully nga sana nung matagal na nasimulan to kaso syempre mas may ibang priority yung mga nagdaan. So kaya nandito tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. So yun lamang po muna sa ngayon, at hopefully nabigyan ko kayo ng kahit paano idea kung ano yung gagawin nila dito sa Santa Mesa Station. Ngayon, kung isa kayo sa mga
may property sa area na to na maaring maapektuhan, hopefully ay makompensate kayo ng government in a fair way, no? And ito kasi para naman din sa public utilization, no? So para sa ikakabuti rin ng ating transportation system, no? Comment down below kung ano yung mga inyong mga naranasan o updates din sa area na to, no? Especially yung mga nasa lugar na ito. So yun po lamang. Maraming salamat po sa inyo at hopefully stay tuned sa iba pang mga updates natin tungkol sa rail projects, specifically dito sa NSCR in the future. Okay, maraming salamat po sa inyo.